Kumusta kaibigan, narito ang pananaw at paliwanag ko sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 36 hanggang 37, ng simple pero malalim ang diwa. Pananaw sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 36 hanggang 37. Ang talatang ito ay malinaw na babala at paalala ni Hesukristo na hindi biro ang salita. Sa paningin ng tao, ang salita ay lumilipas lang, pero sa paningin ng Diyos, ito ay salamin ng puso. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ibig sabihin nito, isa, ang salita ay galing sa puso. Ang lumalabas sa bibig ay bunga ng laman ng puso. Kung ang puso ay puno ng galit, inggit, kasinungalingan, iyon ang lalabas sa salita. Kung ang puso ay puno ng pananampalataya, kabab ang loob, at pag-ibig, iyon din ang maririnig. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Mateo Kapitulo 12 versikulo 34. Dalawa, walang maliit na salita sa Diyos. Ang sinasabi ni Jesus na, salitang walang kabuluhan, ay hindi lang mura o kasinungalingan, kundi tsismis, panlalait, mapanirang biro, panghuhusga, salitang nakakasakit kahit sinabing, nagbibiro lang. Sa Diyos, lahat ng salita ay may pananagutan. Tatlo, ang salita ay ebidensya sa paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, hindi lang gawa ang titingnan kundi ang mga salitang sinabi natin. Ang salita ay parang patuto laban o pabor sa atin. Salitang nagbibigay buhay patunay ng pusong binago ng Diyos. Salitang pumapatay patunay ng pusong hindi pa sumusuko sa Diyos. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kawikaan Kapitulo 18 versikulo 21. 4. Paanyaya ito sa pagbabago, hindi lang pananakot. Hindi ito sinabi ni Jesus para takutin tayo, kundi para mag-ingat, magpakumbaba, umasa sa biyaya ng Diyos. Sapagkat hindi natin kayang kontrolin ang dila kung hindi babaguhin ng Diyos ang puso.